invest. Saan mo ba kayo magaling? Agrikultura ba? May tutulong po sa inyo kung gusto nyo sa Batangas. Saan kayo? Marunong ba kayo mag-alaga ng baboy? Gusto nyo ba magkaroon ng piggery? Andito si Congressman Heron. Meron ASINC, the famous cooperative in Batangas. Billion na po ang worth nito. Billion. Ibig ko sabihin, through cooperative, kahit nandito kayo, pwede kayong mag-business doon. Through cooperative. Tama? Mailagay lamang po sa tama yung kinikita ninyo. Yun lang naman po ang pinaka-importante. Again, also, if I may, dito po kanina nagsalita sa inyo, just in case, especially Batangueños, if you want to ask questions, how to go about this, the opportunities na meron kayo para ilagay ang pera sa tama. Andito po nagsalita ng kanina si Ate Celia. Si Ate Celia, yung sa amin po sa cooperative, Ate Celia, kung gusto niyo po magtanong sa kanya mamaya, if you want to invest on something that has something to do with agriculture, nandito rin po sila. Sa tourism natin, kung gusto niyo magbakasyon, gusto niyo baka may mga lupa kayo ron, may matutulungan to put up a resort, we can help you. And then also we have Ate Joy sa aming social welfare na po pwede humalap at mag-asikaso sa inyo. Madaling salita, itinataya po namin ang provincial government na sa ganun makatulong kami sa inyo at sa inyong mga pamilya na magamit ang pera pinaghihirapan ninyo ng tama. Kahapon nga po nagtanong kay Jeffrey, yung tumutulong sa amin, Jeffrey. Sabi ko, Jeffrey, yung nagdadrive sa amin at sinundo kami, ano ba talaga ang buhay ng mga kababayan natin dito sa Milan? Anong pinagkakaabalahan nila? Halimbawa, para walang trabaho. Saan ginagamit ang pera nila? Shopping ba sila? Wala! Correct me if I'm wrong. Marami raw nagsusugal. Mahon. Hindi naman masama magsugal. Because if you are working hard, kailangan din may leisure ka. Tama ba? Hindi naman pagpapaguran mo yung pera ito rin ang pang-hospital mo. Tama, you work hard, but at the same time, may leisure ka din. Pero, dapat alam naman natin kung hanggang saan ang limit. Meron kang pang-leisure, meron ka rin itinatabi para sa tingin mo ay itong pondong ito ay kaya mo naman mapaikot. Tama? At kung sa pera ito, yung itinatabi ninyo, kaya mo ipaikot, ito naman ang magpapatatag para sa katatayuan ng pananalapi ninyo kasama na ang pamilya nyo sa Pilipinas. Am I right? Am I right or am I right? Right! Okay. Ito rin po. Alam niyo, bibigyan ko na lang kayo ng ehemplo. Sana po ito pagpunta namin ito ay maging kahit pa kami makatulong. Ang nandito ngayon, I guess it's less than 200. And the way I look at you, so far you all look very comfortable. But do you know that we have other OFWs na mas worse ang dinaranas? So, ang point ko po dito, itong usapan natin ito, hindi lang ito atin. Baka naman po pag uwi ninyo at nakasalumuha po ninyo yung ibang Pilipino, you can share this with them. That is our purpose. Tama? Baka through this presentation, maitulong nyo, oy, pwede ka mag-invest. Mag-iiwan kami ng mga card at brochure dito. Kung gusto mo, bumili ka ng lupa doon, magtayo ka ng pagbagaboy, pagmamanok, o kung saan kayo pwede mag-excel. And we are here to help you. Mag-iiwan po kami ng mga telepono. Tama po? So, itong ating pinag-uusapan ay ikalat nyo rin sa iba nating OFWs. I will give you an example. Last na po. This is a very inspiring story. And it happened. Nung papunta po kami dito sa Milan, nag-stop over po kami sa Dubai. So, pag-stop over namin doon, about 5.5 hours. We were there for 5.5 hours. So, meron po marami po, 90% ng mga nagtatrabaho sa Dubai, airport, ay puro
Pilipino. 95%. Habang kumakain po kami, kinakausap namin yung mga waiters. At meron po isang waiter na nakausap. Ang waiter na ito, tinanong namin, hanggang kailan ka ba dito? Sabi namin, hanggang October po. Sabi namin, magre-renew ka ba ng kontrata? Sabi niya, hindi na po. Babalik na po ako sa akin sa Pilipinas. Sabi namin, bakit? Kasi may business na po ako. Sabi mo, bakit? Ano ba naging business mo? Real estate. Inumpisahan niya kasi kumikita siya ng, sa tagal na rin niya, kumita na siya, nakatipon na siya ng about 100 dirham. 100,000 dirham. That's 12 million. 1.2 million. Okay. 1.2, not 12, 1.2 million. Anyway, going back. Thank you. 1.2 million. Sabi niya, kasi po, dito pala, nung nakakaipon na po ako, nag-umpisa na po ako ng real estate. In fact, marami na po tayo mga kababayan na natulungan ko na magkaroon po ng bahay. Ngayon po, uuwi ako para doon ako magtayo ng opisina. At para makaya ko po lahat, nag-impita pa po ako ng 10 pang Pilipino na meron kami parang korporasyon. Nagbigay ko kami ng tigo 100,000 dirham. At yung pera ito ay siya gagamitin namin para magkaroon ng opisina na sa Pilipinas. Because he's doing good. Binigyan pa niya ako ng card. Ito siya. Ang pangalan niya ay si Jerome Barokan. Sabi niya, Go, pag ako po ay umuwi ng Pilipinas, pwede mo pumunta sa Kapitolyo. Sabi niya, kasi hihirin po ako ng tulong, baka kung pwede na ako. Ito, may mga houses niya, OFW to, waiter. Pagka nagpunta po ako sa inyo, baka kung matulungan niyo ako na magbenta rin ng mga bahay sa mga Batanggenyo. Binabanggit ko po ito, binigyan niya ako, sabi ko, sige, anytime. I will wait for you. At pag nakita tayo doon, Jerome, sisiguraduhin ko na bibigyan kita ng audience para magbenta ka ng bahay. Binabanggit ko naman po ito because it is such an inspiring story, tama? Ito yung purpose po ng pagpunta namin dito. Ginamit niya ng tama yung pera niya. Kumita na siya ng ganyang kalaki dahil nag-real estate na rin siya sa Dubai at ngayon, aabot na siya na magkaroon ng sariling opisina at business sa Pilipinas na. Sa inyo pong lahat, binabanggit namin ito baka you might want to invest and make sure kung saan pupunta yung pera ninyo. Siguraduhin nyo na yung pera nyo ay maging kapaki-pakinabang. Okay, tama po ba? Tama po. At dito kami bilang isang pagpapaalala. Lastly, ibabahagi ko na lang po ito sa inyo. Bilang tagapaglingkod po ninyo sa ating pong lalawigan, sa mga Batanggenyo nandito, ito naman po ang gusto kong iparating sa inyong lahat. Habang ako po, ang gobernadora o
kababaihan. But it's true.